una sa lahat. Biglang bumunot ang barilang backride ng motor pagdating sa isang kanto sa Valenzuela City. Pinaputukan niya ang isang babae. Bumaba pa ang gunman para malapitan muling barilin ng biktima. Ang nakikitang motibo sa krimen at iba pang detalye, maya-maya lang. Pilipinas sa 5:30 na. Ito ng mga bumabanderang balita. Interim release, dating Pangulong Rodrigo Duterte handa raw kanlungin ang isang bansa sakaling payagan ng hiling niyang pansamantalang kalayaan sa ICC. Pinuna ni Soto, Senator-elect Tito Soto, pinayuhan ng Senado na iwan na lang daw sa basurahan ng kasaysayan ang anyay maling desisyon sa impeachment ni VP Sara. Dapat sharpshooter, mga pulis sa Sablay umasinta, tatanggalan daw ng baril. PNP Chief Nicolas Torre may pasampol. Formal nang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ang kanyang pansamantalang paglaya habang nililitis ang kanyang kaso. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano-ano mga nilatag na rason ng kampo ni dating Pangulong Duterte para pagbigyan ng kanyang interim release? Jiggy, humanitarian reasons ang inilatag na dahilan ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para pagbigyan ng kanilang request na interim release para kay Duterte. Sa redacted copy ng request na inilabas ng ICC, ipinunto ni Attorney Nicholas Kaufman na pumayag na ang gobyerno ng isang ICC member state na doon nga muna manatili si Duterte habang siya ay nililitis. Pero hindi na nagbigay ng detalye kung saang bansa ito. At kung sakaling nga pagbigyan, handa naman daw ang nasabing bansa na sumunod sa mga kondisyon na ilalatag ng ICC Pre-Trial Chamber. Sa edad na 80 years old, iginiit ng kampo ni Duterte na masyado na siyang matanda at marami ng iniindang sakit para manatili sa kulungan. Hindi rin daw siya flight risk at hindi magtatago. At sa ngayon, wala pang desisyon ang ICC kung pagbibigyan nitong hiling ni Duterte. Pero sa kopya ng request, nakasaad na nakipagdialogo na ang Defense Counsel ni Duterte sa ICC prosecutors at hindi umano tumututol sa posibilidad na paglaya nga ng dating Pangulo. Jiggy? At Camille, may reaksyon na ba mga pamilya na napatay, itong mga kamag-anak napatay sa drug war? Jiggy, tutol siyempre yung kampo ng pamilya ng mga biktima ng drug war. Ayon kay Attorney Nery Colmenares, sa isa sa mga legal counsel ng mga biktima, hindi dapat pagkatiwalaan ng ICC na susunod si Duterte sa mga kondisyon ng interim release. Maaari raw kasing malagay nito sa peligro yung mga testigo sa kaso. Ang pangamba kasi ni Colmenares, maaaring takutin ni Duterte ang mga witness at malagay nga sa alanganin itong investigasyon. Naniniwala rin si Colmenares na tatakasan lamang ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC. At ayon naman kay ICC accredited lawyer Joel Butuyan, may mga napagbigyan na raw noon ang ICC ng interim release pero para lamang ito sa minor offenses. Kaya dadaan pa rin daw ito sa proseso at kailangan ng matiyak na masusunod nito ang mga kondisyon. At kahit nga na mapagbigyan ng interim release si Duterte, kakailanganin pa rin na personal siyang dumalo sa paglilitis. Jiggy? Yan po ang ulat ni Camille Samonte mula sa Mandaluyong. Pinatutsadahan ni Senator-elect Tito Soto mga senator judge na mag-aral daw muna bago pumutak tungkol sa proseso ng impeachment. Mali raw kasi ang pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, ano pang sabi ni Senator-elect Soto? Jiggy, yun nga ang iginita ni Senator-elect Tito Soto. Mali ang naging desisyon ng impeachment court dahil para sa kanya hindi pwedeng senator judge ang gagawa ng motion para iparemand o ipabalik yung articles of impeachment sa Kamara. Dapat daw either prosecution or defense ang gagawa niyan. At sabi pa niya, ang trabaho talaga ng mga senator judge o kabilang sa trabaho ng senator judge sa impeachment court ay magtanong at mag-clarify lamang. Hindi yung sila mismo ang gagawa ng motion. At hirit pa nga ng dating leader ng Senado, dapat daw aralin muna ng mga senador, lalo na yung mga baguhan, yung
yung mga dating impeachment proceedings. At sinabi pa nga niya, mag-aral muna bago pumutak. Sa ngayon daw, dapat matuto sa naging pagkakamali itong mga senador at iwanan na raw sa basurahan ng kasaysayan yung nangyaring yan. At dapat din daw palitan na nila yung kanilang legal team, Jiggy. At ano naman ang naging reaksyon nitong mga center judges sa sinasabi ni Senator Soto? Nakausap natin kanina yung itinalagang spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reginald Tunggol at ipinaliwanag niya na within bounds at walang hindi appropriate. Sabi, appropriate lang yung ginawa ng impeachment court, particular yung motion na ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Paliwanag dyan ni Attorney Tunggol, merong kapangyarihan ang bawat senator judge na busisiin yung dokumento na isinusumite sa impeachment court at ipaalam sa impeachment court kung tingin nila depektibo, may mali o may kulang. At sa pagkakataong ito, Jiggy, kaya nga nila pinariman dahil may kapangyarihan din daw ang impeachment court naman na humingi ng additional information sa mga either sa prosecution o sa depensa o yung mga miyembro nitong impeachment court na ito. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tunggol. Jiggy, pakinggan natin. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. At may sinumite na ba ang Kamara sa mga hiningi ng Senado sa kanila? Hanggang ngayong hapon, Jiggy, nag-check tayo. Wala pang pumapasok o dumarating na certification na attestation mula sa Kamara na hinihinging compliance yan ng impeachment court para nga mapatunayan nila na verified o walang verified impeachment complaint yung ipinasa nila sa impeachment court at wala itong nilabag sa utos ng konstitusyon. Gayunman, Jiggy, sabi ni Attorney Tunggol, kahit wala pa yung compliance na yan, ay hindi naapektuhan yung timeline na inilatag o yung schedule na inilatag ng impeachment court dahil nariyan pa rin yung 10 araw para makasagot nga ang depensa o yung kampo ni Vice President Sara Duterte at 5 araw para naman sa prosekusyon. Samantala, ang tanong pa dyan, Jiggy, paano ba yan? Kapag may mga hindi sumusunod sa utos ng impeachment court, pwede ba yung mapakontempt? Sabi ni Attorney Tunggol sa atin, nandyan yung option na pwedeng mapakontempt. Pero tingin niya, mukhang hindi naman daw ganito kastrikto yung kasalukuyang impeachment court. Sa tanong kasi natin, paano pag walang mangyari o maipasang certification? Ipapakontempt ba yung lahat ng kongresista o yung prosekusyon? Sabi naman ni Attorney Tunggol, bagay yan na dapat pagdebatehan at pag-usapan oras na mag-convene ulit yung impeachment court. Pero ngayon pa lang sinasabi na niya mukhang hindi magbabalak na magpa-contempt ng kongresista dahil nga para hindi na rin daw magkaroon pa ng mas matinding iringan, Jiggy. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Tinawag na balat kayo ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo si presidential sister Senator Amy Marcos. Reaksyon niya yan sa tinutulak ni Senator Robin Padilla na Sara-Amy tandem sa 2028 presidential elections. Ayon kay Panelo, wala siyang tiwala kay Senator Amy. Matatanda kasama si Senator Amy sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos pero tinanggal din siya matapos i-endorso ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang midterm elections. Mas maganda siguro, Sara Robin Padilla. Yung Amy, wala eh. Balat kayo, kaya hindi ako nagtitiwala doon. Maraming hindi nagtitiwala doon. Balat kayo kasi masyado yun. Sa ibang balita, duda si Vice President Sara Duterte sa naging resulta ng nagdaang halalan. Ayon sa bise, naniniwala siyang totoong nanalo bilang senador ang ilan sa mga pambato ng PDP, kabilang sina Jimmy Bondoc, JV Hinlock at Doc Marites Mata. Sinabihan daw niya ang PDP na questionin ang bilangan ng boto. Sagot naman ng Malacanang dyan, libre lang ang mangarap. Karanasan ko po noong 2022, una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Ang pangarap na iyon ay sa ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala.
O kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang COMELEC kaugnay sa pahayag ng Vice Presidente, pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dapat igalang opinyon ng sinuman sa ilalim ng isang demokrasya. Susunod, minimum wage earners makakabili na rin ng 20 bigas. At sa pulsa video, lalaki may kapansanan pinagtulungang gulpihin sa bus. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pwede nang bumili ng 20 bigas pati ang mga minimum wage earner dahil yan sa mas pinalawak na murang bigas program. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, gaano karaming minimum wage earners ang mabebenepisyohan? Jiggy, sa ngayon nga ay available ito sa 16,000 minimum wage earners mula sa 79 na establishment sa buong bansa na nasa listahan ng Labor Department. Pero sa buong taon, ang target nila 120,000 minimum wage earners mula sa higit 500 kumpanya para dito sa P20 Rice Program. Ang siste ay pwede silang bumili na hanggang 10 kilong bigas mula po doon mismo sa kanilang mga kumpanya. Pero ang tanong, paano kung miyembro rin ng vulnerable sector ang minimum wage earner? Ayon po sa DA, sa ngayon ay allowed sila na rumekta o bumili doon sa mga kadiwa sites ng gobyerno. Pero yung mga minimum wage earner lamang ay hindi po sila pwedeng bumili sa mga kadiwa sites. Narito ang pahayag ng DA. Hindi dapat pwedeng madoble ang iyong benepisyo. Kasi siyempre, kung makarami yung isa, may mababawasan na iba, di ba? Kanina, inilunsad itong programa doon sa Manila Harbor Center sa Tondo. Yan daw po ay alinsunod sa utos ni President Bongbong Marcos na palawigin ang programa para mapagaan ang pang-araw-araw na gastusin ng mga manggagawa. Ayon po sa DOLE, citing PSA data, may 5 million na minimum wage earners sa Pilipinas at marami daw dyan ay miyembro rin ng vulnerable sector. Mayroon po tayong mga karanasan na makukuha dito sa pilot. Paano natin mas mapapabilis yung distribution at mabibigyan ng malawak na access ng mga manggagawang Pilipino. Sa ngayon, sapat naman daw ang supply ng bigas para sa P20 Rice Program ayon sa DA. Hindi rin daw dehado ang mga magsasaka sa programang ito. Target ng ahensya na magkaroon ng national policy at isang mobile app para dito sa P20 program sa Oktubre. At plano rin palawigin ng DA itong programa para sa mga magsasaka at sa mga lower middle class. At ito nga, in general, ay target na palawigin hanggang 2028 o sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Jiggy? Yan po ang ulat ni JC Cosico mula sa Quezon City. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama natin muli si Jackie Acuña ng Signal HD Spikers. Jackie? Thank you, Jiggy. Na-sweep ng Alas Pilipinas men's team ang kanilang invitational mini tournament. Pinakahuli nilang pinataob ang Team Thailand. Hindi biro ang pinagdaanan ng Alas Men's at umabot ng 5 sets ang tapatan. Nagpakitang gila si Mark Espejo matapos ang game high with 31 points. Ang mini tournament ay bahagi ng paghahanda ng national team para sa FIVB Volleyball Men's World Championships sa Setyembre. Sunod na maglalaro ang men's team sa AVC Men's Volleyball Nations Cup sa Bahrain next week. Susunod, mga pulis na sablay umasinta, tatanggalan daw ng baril. At babaeng kalalaya lang, patay matapos barilin ng riding in tandem. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Patatanggalan daw ng baril ni PNP Chief Nicolas Torre mga pulis na hindi marunong umasinta. Papalitan daw ito ng bolo. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong bagong direktiba ni PNP Chief Torre?
Jiggy, ilang araw matapos magwakas itong ipinatupad na election gun ban, nais ngayon ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na paigtingin yung firearms proficiency sa hanay ng pulisya simula yan susunod na buwan. Ito ang inunsyo ni Torre sa pagsisimula ng 3rd PNP Press Corps Invitational Shoot Fest dito sa Camp Karingal sa Quezon City, kung saan napasample pa itong si Torre sa maaksyong pagpapaputok ng baril at maging sa pag-asinta ng mga target. Ayon kay Torre, bukod sa maayos sa pangangatawan ay dapat maging tila sharpshooter o biyasa sa paggamit ng baril itong mga pulis. Babala pa niya, yung mga pulis daw na sasablay umasinta sa mga target ay posibleng matanggalan ng baril. Narito ang kanyang pahayag. Hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Tanggalin natin ang baril nila. Palitan natin ng bolo. Sayang ang bala, ang mahal-mahal niya, tapos imimiss mo lang. Bagamat mayroon namang regular na marksmanship proficiency test sa kanilang hanay, ayon kay Torre ay napansin niya na hindi masyadong sineseryoso yung pagpapatupad dito, kaya plano niya ngayon ay magkaroon ng mas mahigpit na pamantayan simula yan doon sa mga patrolman hanggang sa mga general. Babala niya doon sa mga high-ranking officials na babagsak sa ganitong exam ay posible raw na masibak sila sa pwesto at maging siya mismo. Sabi niya ay handa siyang itaya yung kanyang ranggo at posisyon kung siya rin ay babagsak sa gun handling skills. Kung bumagsak ako, di magpapa-try ako, magre-retire ako. So, ganun ang gagawin natin. Pag tinest sila at bagsak sila sa marksmanship, abay, tatanggalin ko ang mga commanders na hindi makakapasa sa ating proficiency testing. Bagaman mahigpit yung kanyang bilin na gagamitin lang itong mga baril bilang last option sa mga ikakasang operasyon, paalala ni Torre sa mga pulis. We have to be very, very sure of what we are doing. Buhay ang nakataya rito eh. Pag ginamit mo at hindi mo alam paano gamitin, paano ang intended target, hindi mo tamaan at ang tatamaan ay ang innocenteng tao. So, ayaw natin nun. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Karingal sa Quezon City. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Camp Karingal sa Quezon City. Pasok na sa quarterfinals ng Ilkley Open sa United Kingdom si Pinay tennis sensation Alex Ayala. Madali niyang tinalo ang kalabang Swiss player na si Valentina Reiser. Dominant si Alex from start to finish at tinapos ang laro sa score na 6-1 at 6-2. Sunod na makakalaban ni Alex ang defending champion sa tournament na si Rebecca Marino. Yan muna ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Jackie Acuña. Narito mabilis na pasada sa iba pang balita. Kinuyog ang isang lalaki may kapansanan sa loob mismo ng pampaserong bus sa EDSA. Sinuspindi na ng DOTR ang lisensya ng driver at konduktor. Pinatatawag na rin ang bus company. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Sa pool sa CCTV ang pamamaril ng riding in tandem sa isang babae sa Valenzuela City. Dead on the spot ang biktima. Base sa investigasyon, kalalayan lang ng biktima sa kasong may kinalaman sa droga. Tingin nila may kinalaman ito sa pamamaril. Nagsalpukan ng dalawang motorsiklo sa barangay Vastra sa Quezon City. Tumila pa ng mga gamit at sakay ng mga motorsiklo. Dinala na sa ospital ang 3 sugatan habang iniimbestigahan pa ang insidente. Arestado ang isang lalaki matapos maaktuhan ng mga otoridad na nagsusugal sa isang bangketa sa Quezon City. Nakatakas naman ang 2 pang kasamahan nito. Napumpiska sa sospek ang isang baril na kargado ng bala. Maharap siya sa patong-patong na reklamo. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat, susundan po ang Frontline Pilipinas.